Ako nga pala si Matt. Isa akong simpleng binata mula sa Maynila na mahilig mag-travel, pero aminado ako, wala akong sense of direction. Kahit may mapa, kahit may GPS, lagi pa rin akong naliligaw. At gaya ng inaasahan, sa pinakaunang punta ko sa Sagada, doon na nagsimula ang isang kwento na hindi ko na malilimutan. Dapat daw, madaling araw, makita yung trail papunta sa kilalang lugar. Yung hanging coffins, pero imbes na makita ko yung libingan na nakasabit sa bato, puro pine trees at makapal na fog ang bumungad sa akin. Lumingon ako, kaliwat kanan, pero parang ako lang mag-isa sa daan. Kinabahan ako. Kasi parang wala na akong kasunod na turista. Ay nako Matt, ang galing mo talaga. First day mo pa lang, nawala ka na. Bulong ko sa sarili ko habang pinapahid ang pawis sa noo kahit malamig ang hangin. At doon, bigla akong narinig yung boses ng isang lalaki. Hoy, ano ginagawa mo rito mag-isa? Paglingon ko, may papalapit na lalaki. Nakasuot siya ng uniforme ng pulis, matangkad, matipuno, at sobrang linis ng hiwa ng buhok niya. Halatang disiplina yung baon, pero ang pinaka nakakainis, ang gwapo niya. Para siyang yung tipong bida sa teleserye na biglang lalabas kapag naliligaw yung babae, pero sa pagkakataong to, ako yung naliligaw. At siya, yung pulis na pogi. Sir, naliligaw po ata ako. Nahihiya akong sagot habang nakangiting bitin. Napataas siya ng kilay. Obvious. Kung dadaan ka sa gubat na to mag-isa, baka kung ano pa mangyari. Turista ka, no? Wika niya. Tumango ako. Oo. First time ko dito eh. Ang sabi sa mapa, shortcut daw. Shortcut. At ito na pailing siya. Shortcut papunta sa impyerno. Sabay ngisi. Napangiti na lang ako kahit medyo nakaka-insulto. Pero sa totoo lang, ang pogi kasi ng ngiti niya. Parang kahit mayabang pakinggan, wala kang choice kundi maniwala. Halika, ihatid na kita. Ako si Dan, local police dito. At ikaw? Ako po si Matt. Sagot ko. At doon nagsimula yung kakaibang lakad naming dalawa sa gitna ng kagubatan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang magkasunod kami. Ako, si Matt na laging ligaw. At siya si Dan na pulis na pogi na tila sanay na sanay sa bawat hakbang ng Sagada. Di ko alam kung dahil ba malamig ang hangin o dahil sa kanya, pero para bang umiinit yung pisngi ko. Sa isip ko, Lord, kung ito na yung punishment sa pagiging laging ligaw, di sana araw-araw na lang akong mawala. Sabi nila, sa Sagada, malamig ang simoy ng hangin. Pero minsan, may mas malamig pa. Ang kaba sa dibdib kapag may taong biglang humawak sa'yo. At minsan yung lamig na yun, siya ring dahilan kung bakit ka biglang mag-iinit. Magkahalong hiya at kaba yung naramdaman ko habang sinusundan ko si Dan. Ang lakas ng presensya niya. Ang tindig niya habang naglalakad. Parang alam niya lahat ng sulok ng gubat, samantalang ako, abalang-abala lang sa pagpigil na madulas sa putikan.
Uy, dahan-dahan, madulas to. Sabi niya bigla. Bago pa ako makasagot, bigla na akong nadapa. Aray! Wika ko. Narinig ko yung mahinang tawa niya bago niya ako inalalayan. Hinawakan niya yung braso ko. Matigas yung kamay niya na mainit. At malakas siya. Pero para akong nakuryente. Wala kang pakialam sa paligid. Puro ka cellphone kasi kanina. Sarcastic ko niyang sabi. Napanguso ako. Sabi ko, sorry na. Hindi ako sanay. Tumawa lang siya, yung tipong halatang pinagtitripan ako pero imbes na mainis ako. Parang lalo lang ako naintriga sa kanya. Ang hirap kasi basahin kung mabait ba siya o suplado lang talaga. Habang naglalakad kami, napansin kong parang pinapabagal niya yung hakbang niya. Para bang sinusuguro niya na kaya kong makasabay. At tuwing napapatingin ako sa kanya, lagi siyang nakatingin. Nakatingin din pabalik sa akin na parang bantay. Paglipas ng ilang minuto, dumaan kami sa isang spot kung saan makikita yung bundok na balot ng ulap. Doon ako napahinto. Ang ganda. Bulong ko sa sarili ko. Napatigil din siya sa tabi ko. Tapos sabi niya, kaya maraming naliligaw dito kasi minsan masyadong maganda yung tanawin. Hindi mo napapansin kung saan ka napupunta. Paglingon ko, hindi bundok yung nakita ko, kundi siya. Yung malalim niyang mata, yung matangos na ilong, at yung bahagyang ngiti sa labi niya. Bigla tuloy bumilis yung tibok ng puso ko. Mat, baka lamigin ka. Tara na. Wika niya. At doon ko na-realize, hindi hangin ng sagada yung nagpapalamig sa akin. Kundi siya. Sa bawat paglalakbay, hindi lang daan ang natutuklasan mo. Minsan may mga tao kang makikilala na sa bawat salita, sa bawat simpleng kilos, may binabago sa'yo. At ang mga pagbabago nagsisimula sa maliit na bagay. Kagaya ng isang tasa ng kape. Pagdating namin sa labas ng kagubatan, doon ko lang napansin na halos isang oras na pala kaming naglalakad. Medyo pawis at hingal, pero si Dan, para lang siyang nagja-jogging ng saglit. Ni hindi man lang ata siya pinagpapawisan. Dito ka muna, sabi niya, sabay turo ng maliit na kubo na may signage Sagada Cafe. Uy, may kape dito. Wika ko na tuwang-tuwa. Napailing siya pero pinapasok din ako. Doon kami naupo at inorderan niya ako ng mainit na kape. Libre yan, baka sabihin mo iniwan lang kita sa gubat. Sabay tawa niya, yung tawang parang ayaw niyang ipahalata na mabait siya. Salamat ah. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon paikot-ikot pa rin ako. Natural, ang dali mong maligaw eh. Sagot niya sabay higop ng sariling kape. Napatingin ako sa kanya. Tapos sabi ko, pulis ka ba talaga dito? Sagot naman niya, oo, assign ako dito simula pa nung nakaraang taon. Tahimik dito at least. Wala masyadong gulo. Eh, hindi ka ba nalulungkot? Wala kang pamilya o kaibigan dito? Tanong ko ulit. Saglit siyang natigilan bago sumagot.
Tapos sabi niya, may pamilya ako pero nasa ibang bayan. Dito, ako lang mag-isa. Hindi ko alam kung bakit pero may biglang kumurot sa dibdib ko sa sagot niyang yun. Parang sa likod ng pagiging brusko at suplado niya, may lungkot na nakatago. E di ngayon may kasama ka na. Bigla akong sabi, sabay ngiti. Napalingon siya sa akin, parang nagulat. Ilang segundo siyang tahimik bago niya ibinaling ulit ang tingin sa kape niya. Pero nakita ko, may bahagyang ngiti sa gilid ng labi niya. Tapos sabi niya, loko ka talaga. At doon ko naramdaman, unti-unti, may nababasag na pader sa pagitan naming dalawa. Sabi nila, hindi mo malalaman ang tibok ng puso mo hanggat hindi ka napipilitang mapalapit sa taong ayaw mong lapitan. At minsan isang buhos ng ulan lang ang magpapakita kung gaano kalapit ang agwat ng dalawang tao. Pagkatapos ng kape, inalok ni Dan na ihatid ako pabalik sa inn. Habang naglalakad kami, medyo kumakapal ulit yung pag. Pero mas kampante na ako kasi kasama ko siya. Matt, saan ka pa balak pumunta bukas? Tanong niya. Gusto ko sana yung falls, yung tapos sumakay ng jeep papuntang Keltepan, yung Sea of Clouds. Di mo kakain na mag-isa. Sagot niya na medyo seryoso at napangiti ako. Sabi ko, di samahan mo ako. Napatigil siya at tumingin sa akin. Sabi niya, hindi ako tour guide. Sabi ko naman, hindi naman kita babayaran. Libre lang. Ngiti ko. Biro ko. Umiling siya. Pero narinig ko yung pigil niyang tawa. Habang naglalakad kami, biglang bumusang ulan. As in parang binuhusan kami ng balde. Aray, sigaw ko. Sumakit yung tama ng patak ng ulan sa balat ko. Tara, dito tayo. Hinila niya yung braso ko at tumakbo kami papasok sa isang maliit na waiting shed. Pareho kaming basang-basa at sa liit ng espasyo. Halos dikit na yung balikat namin. Ramdam ko yung init ng katawan niya kahit malamig ang hangin. Peste, lakas ng ulan. Bulong ko habang pinipiga ang manggas ko. Napatingin siya sa akin tapos bigla niyang hinubad yung jacket niya. Ito, suotin mo muna. Naku, okay lang. Wika ako. Tumahimik ka na. Mas madali akong matuyo. Sabay isinampay niya sa balikat ko yung jacket niya. Napatingin ako sa kanya. Doon ko lang napansin kung gaano kalapit yung mukha niya sa akin. Yung mga mata niyang malamlam, yung tikas ng panga, at yung maninipis niyang labi na parang... Matt, namumutla ka. Nilalamig ka ba? Wika niya sa akin. Kaya ito bigla ako natauhan. Umiling ako pero totoo, hindi ako nilalamig. Mainit na mainit ako dahil sa kanya. Natahimik kaming dalawa habang bumubuhos ang ulan. At sa loob-loob ko, kung ito yung simula ng pagkakaligaw ko, sana huwag ko nang mahanap ang tamang daan. Hindi lahat ng halik pinaplano. Minsan sa gitna ng katahimikan, sa ingay ng ulan, sa lapit ng hininga, may sandaling hindi mo mapipigilan. At doon nagsisimula ang mga bagay na hindi mo na kayang takasan.
Habang bumubuhos pa rin ng ulan sa labas ng waiting shed, tahimik lang kami ni Dan. Pareho kaming nakaupo. Balot pa rin ako ng jacket niya. Ramdam ko pa rin yung amoy ng uniforme niyang basa ng ulan. Na may halong kape at pawis, pero nakakapanatag. Alam mo, para kang bata. Ang dali mong maligaw, tapos ang dami mo pang reklamo. Pero nakakagaan ka ng loob. Wika niya, sabay iwas ng tingin. Natulala ako. Hindi ko in-expect na magagaling sa kanya yun. Yung suplado, seryoso, brusko na pulis. Biglang nagsabi ng ganun. Para akong natunaw. Tahimik kaming dalawa, tanging ulan lang yung maririnig. Hanggang sa napansin ko, malapit na pala yung mukha niya sa akin. Hindi ko alam kung ako ba yung dahan-dahan lumalapit o siya. Pero bago ko pa maanalisa, nangyari na. Nagtagpo yung mga labi namin. Isang mabilis, aksidental na halik na para bang nagbanggaan ng sandali. Pareho kaming natigilan. Uy, sorry. Halos sabay naming sabi. Tapos tahimik kami ulit. Hanggang sa pareho kaming napatawa. Loko ka. Ikaw kasi gumalaw. Tawa niya. Aba, ako pa sinisisi. Ikaw yung lumapit. Sagot ko sabay tulak sa braso niya. Pero kahit nagkatawanan kami, ramdam ko pa rin yung init ng labi niya sa labi ko. Isang saglit lang pero parang tatatak sa buong pagkatao ko. At habang humahaba yung tawa namin, napapansin ko yung ngiti niya. Hindi na suplado. Hindi na sarkastiko. Ngiti ng totoo na para bang ako yung dahilan. Kapag nagsimula ka ng masanay sa presensya ng isang tao, mapapansin mo, iba na ang tibok ng puso mo. Hindi na lang siya simpleng kasama sa biyahe, kundi siya na rin ang dahilan kung bakit mas masarap ang paglalakbay. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Dan. Di ko alam kung paano siya nakapasok sa inn na tinutuluyan ko pero bigla na lang siyang kumatok sa pintuan. Mat, gising na. Hindi pwedeng mahuli sa Kiltepan. Napabalik ako ng bangon, medyo magulo yung buho ko. Tapos sabi ko, ha? Ang aga-aga naman. Tapos sabi niya, gusto mo bang makita yung Sea of Clouds o hindi? Sagot niya na parang boss. Napilitan akong bumangon at nagmamadaling mag-ayos. At bago ko pa mapansin, hawak na niya yung backpack ko. Tapos sabi niya, tara na, ako na ang magdadala. Uy, hindi mo na kailangan gawin yan. Wika ko. Tumahimik ka na lang. Wika niya, sabay ngisi niya sa akin. Naglakad kami, papunta sa spot kung saan makikita yung dagat ng ulap. Habang paakyat, medyo hinihingal ako pero siya, parang wala lang. Pwede bang magpahinga muna? Reklamo ko. Napailing siya. Para kang senior citizen. Ay nako, kung hindi lang kailangan. Kung hindi mo ako kailangan, kanina ka pa ulit naligaw. Sugot niya sabay tawa. Napanguso ako pero natawa rin. Ang sarap pala sa pakiramdam na inaasar ka pero sabay tinutulungan ka rin. Pagdating namin sa tuktok, doon bumungad yung tanawin. Para kang nasa langit. Dagat ng ulap na parang kumot na bumabalot sa bundok. Natulala ako. Grabe.
Bulong ko sa sarili ko. Paglingon ko, hindi ulap pa nakita ko. Si Dan. Nakatingin siya sa tanawin, seryoso yung muka. Pero ramdam mong may kapayapaan siya sa moment na to. Ang ganda, no? Tanong ko. Oo, sagot naman niya. Napangiti ako, tapos sabi ko, pero mas maganda kung may kasama ka. At eto, tumalikod siya saglit, parang nahihiya. Pero bago siya lumayo, bigla niyang nilagay yung kamay niya sa balikat ko. Hindi matagal pero sapat para maramdaman ko yung bigat ng kilos niya na parang sinasabi niyang hindi ka na mag-iisa rito. Hindi lahat ng sugat ay galing sa sugat ng katawan. Minsan mas masakit yung kirot na galing sa puso. Lalo na kapag may nakitang ibang tao sa tabi ng taong unti-unti mo nang minamahal. Pagkatapos ng trip sa Caltepan, nagpa siya akong mag-ikot-ikot sa baryo. Simple lang ang buhay ng mga tao doon. May mga naglalako ng gulay, mga bata na naglalaro sa kalsada, at mga matatandang nakaupo sa bangko nagkukwentuhan. Habang naglalakad ako, bigla akong tinawag ng isang binatang lokal na tour guide. Kuya, turista ka no? Gusto mo samahan kita sa mga caves dito? Murang-mura lang. At itong ngumiti ako. Baka pwede. Wala rin naman akong kasama ngayon eh. Wika ako naman. Saktong dumating si Dan. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at pantalon pero kahit hindi naka-uniforme, halatang pulis pa rin yung tindig niya. Napansin niya agad yung kausap ko. Matt, ano to? Malamig niyang tawag. Wala, inaalok lang niya ako na samahan sa cave. Sagot ko naman. Tumaas ang kilay niya at tumingin siya sa tour guide. Ako na bahala sa kanya. Hindi niya kailangan ng iba. Medyo nagulat ako sa tono niya. Parang may authority pero may halong inis. Uy, relax ka lang. Wala namang masama kung... Wika ako. Kasi hindi ko na natapos yung sasabihin ko. Hindi mo kailangan ng kasama. May kasama ka na. Sagot niya sabay tingin sa akin ng matalim. Tahimik akong sumunod sa kanya habang naglalakad kami papalayo. Pero hindi ko na napigilan. Bakit ka ba galit? Hindi naman masama kung magpatulong ako sa iba. Wika ako. Matt, hindi mo ba gets? Hindi ko gusto na kung sino-sino yung kasama mo rito. Wika niya. Bakit? Tour guide lang naman siya. Dahil, at ito, napahinto siya na parang nagpipigil na sasabihin. Dahil ano, Dan? Wika ako. Sandaling katahimikan tapos ang sagot niya. Dahil ayoko. Ayoko may ibang sumasama sa'yo. Gusto ko ako lang. At ito, natulala ako. Di ko alam kung anong mararamdaman. May irita ba ako sa pagiging possessive niya o kikiligin dahil sa sinasabi niya? Umiling na lang ako at naglakad ng mabilis pero ramdam kong sumusunod pa rin siya kahit nagtatampo ako. At sa loob-loob ko, kumakabog ng sobra ang puso ko. Ang selos ay parang hangin sa bundok. Hindi mo makikita pero ramdam mo. At sa bawat bugso nito, minsan mas malinaw mong nakikita ang halaga ng taong ayaw mong mawala. Kinabukasan nagyaya si Dan na mamasyal sa plaza ng bayan. Medyo maliwalas ang araw kaya ang daming tao. May palengke, may kainan, may mga turistang nagkalat. Masaya akong kasama siya kahit hindi niya aminin.
Halatang siya na yung gumagawa ng itinerary para sa akin. Habang bumibili ako ng souvenir, may lumapit na babae kay Dan. Maganda siya, mestiza, halatang kilala si Dan. "Uy Dan, andito ka pala." Pati ng babae, sabay yakap ng mabilis. Napasingkit yung mata ko. Hi, Claire." "Oo, may turista akong sinasamahan." Sagot ni Dan. Ngumiti yung babae at tumingin sa akin. Siya pala. "Hello, I'm Claire, friend ni Dan." Nginitian ko siya ng pilit. Habang nag-uusap sila, parang ako yung naiiwan sa gilid. At lalo lang ako naiinis nang biglang tapikin ni Claire yung braso ni Dan. "Dan, may time ka ba mamaya? Gusto sana kitang makasama. Ang tagal na rin nating hindi nakikita." Wika nung Claire. Biglang sumiklab yung dugo ko. Bago pa makasagot si Dan, sumingit na ako. Actually, busy siya. Sasamahan niya akong maglakad sa Eco Valley. "Di ba, Dan?" Wika ko. Nagulat si Dan sa tono ko. Oo. Tama si Matt. Busy ako." Ngumiti si Claire, medyo disappointed tapos nagpaalam. "Okay, next time na lang." Pagkalis niya, bigla akong nilayo ang tingin. "Seloso ka ba?" Tanong ni Dan na nakangiti ng pilyo. Ako? Hindi ah. Sagot ko agad halatang defensive. "Halata kaya? Para kang batang tinanggalan ng candy." Wika ni Dan. Napahinto ako at tiningnan ko siya. Ikaw din naman na kahapon nagalit ko nung may lumapit sa akin." At ito tumawa siya. Tapos sabi niya, "Oo nga eh. Kasi ayoko nga." Wika niya. Bigla siyang naging seryoso. Tapos sabi niya, "Pero ikaw Matt, bakit ayaw mong may lumalapit sa akin?" Hindi ako nakasagot. Ramdam kong uminit yung pisngi ko. Kaya umiwas na lang ako ng tingin at naglakad ng mabilis. Pero sa loob-loob ko, alam ko na ang sagot kasi unti-unti, siya na yung gusto kong sa akin lang. Akala ko mawawala na siya sa akin. Yun ang bulong ng puso ko habang tumatakbo kami ni Dan sa ilalim nang biglang bumuhos ang ulan sa sagada. Nanggaling kami sa Lake Danum para manood ng sunset pero inabutan kami ng bagyo. Wala kaming masilungan kaya nagdesisyon si Dan na dalahin ako sa maliit na kubo malapit sa gilid ng bundok. Pagdating namin doon, pareho kaming basang-basa. Nakakatawa kasi para kaming mga batang nagtatago sa ulan pero sa totoo lang, ramdam ko yung tensyon sa pagitan naming dalawa. "Matt," sabi niya, habang hawak yung braso ko habang pinupunasan ang mukha ko gamit yung sariling panyo. "Baka magkasakit ka, dapat nagdala ako ng jacket para sa'yo." "Dan, ikaw, basang-basa ka rin." Hindi siya sumagot. Tiningnan niya lang ako. Yung mga mata niyang laging seryoso ngayon parang may tinatagong emosyon. Parang gusto niyang sabihin pero pinipigil niya. At bago ko pa man mabiro siya ulit, may bigla siyang ginawa. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko at dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya. Ang lamig ng ulan pero ang init ng hininga niya ay parang apoy na dumampi sa balat ko. Matagal ko nang gustong gawin to. Mahina niyang bulong.
at hinalikan niya ako. Hindi mabilis, hindi rin agresibo. Isa yung halik na puno ng pag-aalinlangan pero sa bawat segundo, unti-unti itong nagiging mas malalim at mas totoo. Hindi ko na nga alam kung ilang minuto kami na nagtagal doon pero sa sandaling yon, wala nang ulan, wala nang bagyo. Kundi kaming dalawa lang. Pagkatapos huminga siya ng malalim at humarap sa akin na parang nahihiya. Sorry. Hindi ko na napigilan. Wika niya. At itong ngumiti ako habang nanginginig pa yung tuhod ko. Huwag ka na mag-sorry, Dan. Kasi matagal ko na rin namang hinihintay yun eh. At doon sa gitna ng ulan at lamig ng sagada, niyakap ko siya ng mahigpit, hindi para uminit lang, kundi para iparamdam sa kanya na hindi na ako aalis. Hindi na ako maliligaw ulit. Dahil nahanap ko na ang daan pabalik sa kanya. Kung dati, naliligaw ako, ngayon, nahanap ko na yung direksyon ng buhay ko. 1 buwan mula nung unang araw na naligaw ako sa kabundukan ng sagada. 1 buwan mula nung una kong nakilala ang pulis na si Dan. Na noong una ay suplado, seryoso, at puro tungkulin lang sa isip. Pero siya rin pala yung magiging daan ko pabalik sa sarili kong puso. Nang matapos ang ulan ng araw ng pag-iwas at pagtatago sa damdamin, tuluyan ang nagbago yung lahat sa pagitan naming dalawa. Hindi na siya yung pulis na simpleng gabay ko lang. Siya na yung naging tahanan ko. Ngayon, nakatayo kami sa Eco Valley kung saan tanaw ang kagandahan ng buong sagada. Mga bundok na tila walang hangganan, mangulap na bumabalot sa paligid, at hanging malamig na parang yakap ng langit. Matt, seryoso niyang sabi habang nakatitig sa akin. Hindi ako magaling sa mga salita. Hindi ako makata, pero ito lang ang kaya kong sabihin. Hinugot niya mula sa bulsa ang isang simpleng silver ring. Hindi kita mapapangakuhan ng marangyang buhay, pero pinapangako ko na araw-araw ihatid kita sa daan na hindi ka na maliligaw. Ako na yung magiging sagada mo, ang paraiso mo, ang tahanan mo. Wika niya. Napaiyak ako, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa init ng mga salitang yun. Dan, nanginginig kong boses habang tinitingnan ng singsing. Ako na yung pinakamapalad na taong naligaw. Kasi kung hindi ako naligaw, hindi kita makikilala. At kung hindi kita nakilala, hindi ko rin malalaman kung gaano kasarap ang magmahal at mahalin ng totoo. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko. Hindi ito kasal, hindi ito engranding selebrasyon, pero para sa akin, ito ang pinakamahalagang pangako ng buhay ko. Hinata ko siya papalapit at niyakap ko ng mahigpit. Habang ang paligid ay puno ng katahimikan at lamig, doon sa ibabaw ng mga ulap, alam kong wala nang makakahadlang sa amin. At sabay naming bulong, halos magkasabay. Sa wakas, nahanap na kita. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.